Yun, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa Makapili TV. Ito po, pag-usapan lang po natin itong naging interview ni Atty. Vic Rodriguez ng ABS-CBN. Akala kasi ng mainstream media na ito, mako-corner si Atty. Vic Rodriguez dahil sa issue na kung saan, diba, nananawagan na sila ng Bongbong Marcos resign. At ang pinipilit nilang palabasin dito na ang makikinabang lang naman sa pag-resign ni Bongbong Marcos, syempre, si Sara Duterte at yung mga kaalyado niya. Pero napakaganda ng sagot dito ng Atty. Vic Rodriguez na kumbaga dito sinosoplak niya yung ABS-CBN kasi nga, although totoo naman na may magiging pakinabang ang mga Duterte supporter kapag si Sara Duterte ang naupong presidente. So ito, panoorin po natin itong naging interview na Atty. Vic Rodriguez at yung naging sagot niya kung paano niya talagang pinakikita rito na hindi si Sara Duterte ang tunay na makikinabang kapag bumaba sa pwesto itong si Bongbong Marcos. So ito, panoorin po natin itong interview ito, pero siyempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot po muna yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video, wala namang pong bayad yan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Attorney Rodriguez, I've watched your interview several times, your live streams as well. You've been calling for transparency and accountability. At one point, you even said, wala namang masama sa pag-ako ng pagkakamali. Again, not verbatim, but in so many words, you said that. Ayusin lang ang investigasyon, you said that as well. But how did you go from there to calling for the president to step down? Ang linaw-linaw na eh. Ayusin yung investigation, pinagtatakpan yung mga alyado every time na may lalabas at magsasalita, ang laging sasabihin lang, destabilizer o kaya yinuyugyug ang gobyerno. Again, corruption is destabilization. But that's where it gets tricky, Attorney Rodriguez, because who stands to benefit from your call for the president to step down? Diba? Pinipilit niya na kaya lang naman sumisigaw ng Marcos resign itong mga kaalyado ni Vice President Sara Duterte dahil lang gusto lang maiupo daw. Bagay yun yung gustong palabasin nitong post na to, na kaya nyo lang naman gustong sipain si Bongbong Marcos sa pwesto para maiupo nyo si Sara Duterte bilang presidente. Parang nakakalimutan niya na hindi natin alam kung hindi niya alam yung massive corruption na sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Di ba malinaw na malinaw, merong korupsyon sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Pero parang ang nangyayari rito, mas naniniwala sila sa sinasabi ng administrasyon ni Bongbong Marcos na yung paglaban sa korupsyon ay pinangungunahan, nilalabanan ni Bongbong Marcos. So ang ending nito, kumbaga pinakatinutumbok nito, korupsyon na nakarang administrasyon ang pinag-uusapan dito. Malinis si Bongbong Marcos kasi siya mismo yung lumalaban sa korupsyon. Tapos pinalalabas nila rito na ang makikinabang lang naman dyan kapag bumaba si Bongbong Marcos bilang presidente, si Sara Duterte, which is totoo naman talaga. Na wala naman iba talaga makikinabang niya kapag bumaba sa pwesto si Bongbong Marcos kasi nasa saligang batas yan at ipaliliwanag ni Atty. Vic Rodriguez. To step down. The Filipino people, Carmina, para matuldukan na itong korupsyon na ito. How can the Filipino people stand to benefit if the vice president takes the presidency by virtue of the president stepping down when you're just going to put in place another... And ito, magbibigay siya ng mga issue na kinakasangkutan daw ni Vice President Sara Duterte na bakit siya yung uupong presidente kung siya ay sangkot din sa mga isyong ganito. Tulad nung, mamaya babanggitin naman dyan kung mga issue na yun, pero pakinggan nyo maigi kung ano yung mga isyong i-brought out niya na naglilink daw dito kay Vice President Sara Duterte. Another dynasty whose history is also peppered with allegations of corruption, instability in behavior, even murder, the deaths of countless deaths of your countrymen, Attorney Rodriguez, not to mention the damage to freedom of expression, which you, oddly enough, claim to protect as well. Go ahead. Are you saying that when Bongbong Marcos, assuming he will step down, we will abandon
the 1987 Constitution and skip. Yan yung unang punto na parang basic, di ba? Basic, kumbaga pinag-aaralan niya sa law. Kahit di nga law ang subject mo sa college, pinag-aaralan niya pag political science. Yung hierarchy ng government natin na once na yung presidente naging incapacitated, hindi na siya yung kumbaga not working na ganyan, automatic presidente ang susunod na mamumuno. And after ng Vice President, halimbawa, Vice President, biglang ganun din yung nangyari. So, meron pang papalit sa kanya which is, I think, Senate President or yung Speaker of the House. And then susunod na yung Supreme Court. So, may hierarchy. So, ang punto rito ni Atty. Vic Rodriguez, kapag bumababa si Bongbong Marcos, yung nasa saligang batas natin, hindi natin susundin. So, ibig sabihin ba, andito na yung Remulla's fever, bending dalo na ba tayo? So, hindi natin kailangan sundin ang batas, kailangan nating i-bend. At para hindi na maupos si Sara Duterte, babaguhin natin o hindi natin kailangan sundin itong saligang batas natin. Skip the rule on succession. You've mentioned about murder. Meron bang kasong murder ang Vice President, Carmina? I'm talking about another dynasty. She's O, di ba? Bila niyang binago ngayon, another dynasty daw, hindi naman daw yung murder. Pero binanggit niya na massive murder daw ng kababayan natin. Unang-una, ano ba yung mga nawala nung panahon ni Pangulong Duterte? Karamihan mga adik. So, dapat ba natin panghinayangan yung mga adik na nawala? Ano ba ang mas nakakapanghinayang? Yung mga law-abiding citizen o yung mga adik? So, ba, mamili ka. Ngayon, sinasabi niya, dynasty naman daw. Bakit sa panahon ba ni Bongbong Marcos, wala bang dynasty? Meron din naman dynasty. Andyan yung kapatid niya, yung anak niya, yung mga kamag-anak ni Bongbong Marcos. Nandyan din naman eh. So, anong issue tungkol dun sa dynasty? She's another member, she's a family member of another dynasty. Na mas malaki ang boto sa Pangulo. Wala tayong magagawa ron. I never advocated anything that is outside of the constitutional loop or constitutional orbit. But here's the thing. And by the rule on succession, when the president is no longer capacitated to govern, the vice president shall assume the role of the president. But how can you... magagawa ron, hindi ko inimbento yun, hindi mo inimbento yun, iyan ang ating saligang batas. But how can you... Diba? Correct. Nakasulat sa bato yan. Hindi natin pwedeng baguhin yan unless Remulla's fever, bending the law, parang di maupo si Sara Duterte bilang presidente. Can you, Attorney Rodriguez, separate your advocacy for anti-corruption from this constitutional succession, as you said? The Vice President, who stands to benefit from your call, is also mired herself in corruption allegations. How does that reconcile with your anti-corruption advocacy? As a media practitioner, alam mo na walang ini-issue at clear na ng Commission on Audit ang Office of the Vice President kung ang pinatutukuyan mo ay yung paggamit ng intelligence funds. At walang nakabinbin na anumang kaso or impeachment laban sa pangalawang Pangulo. So yung iyong sinasabi na meron siyang issue ng korupsyon, yan ay gawa-gawa. Nakikita naman natin nung makakaliwang grupo na ayaw ng may kulang si Atty. Vic Rodriguez dito. Hindi lang yung mga makakaliwang grupo, marami sila. Mga oligarch, mga dilawan, mga pinklawan, mga loyalista. So hindi nila mag-get. Bakit hindi nila mag-get? Yung COA, kiniklear na si VP Sara regarding nga dun sa issue ng confidential at intelligence fund. Pero yun pa rin yung pinaninindigan nila na may korupsyon doon dahil nag-issue raw ng notice of disallowance yung COA. So, dun sa notice of disallowance pa lang yun, tapos na dapat dito, guilty na si Vice President Sara Duterte. Kaso naglabas ng ng audit report na yung COA at sinasabi nga na nasa high standard yung ginawang pag-disburse ng Office of the Vice President. So, kinlear nila na walang korupsyon doon sa intelligence and confidential funds ni VP Sara. Pero, itong mga mainstream media,
mga pulahan, mga sympathizer ng NPA, mga dilawan, mga oligarko, yung pa rin yung sinasabi nila na may korupsyon kay Vice President Sara Duterte kasi hindi daw niya maipaliwanag kung saan ginamit yung confidential funds. Isipin nyo at pakinggan nyo, yan din yung laging bukang bibig ni Manang Claire Castro kapag binabanatan siya lang ni Vice President Sara Duterte. Di ba sinasabi niya lagi, hindi nga maipaliwanag ng Vice President yung kanyang confidential funds eh. Di ba kung di ba naman nuknukan din ng bobo, kung na nga nagsalita yung nag-iisang constitutional body na mag-audit sa gobyerno, hindi niya ina-acknowledge yung kanilang COA report na clear na yung Vice President Sara Duterte regarding dun sa intelligence and confidential funds. Ayaw nang makabalik ang tatak Duterte na serbisyo. But hindi siguro tayo matatapos dito kahit maghapon tayo sa iyong programa. Ang aking tugon doon sa iyong katanungan, kung sakaling bumaba ang kasalukuyang Pangulo, naturalmente umiiral ang ating saligang batas, ang Vice Presidente ang siyang hahalili sa mababakanting posisyon. Wala akong magagawa doon, wala kang magagawa, hindi natin pareho imbensyon yan. Iyan ay nakasulat, nakagaransya at nakaukit sa ating 1987 Constitution. Again, people are saying, or at least there are groups who are saying, why stop at the president? Why not include the vice president as well? Yun ang sinasabi ng iba. Ang panawagan, hindi lamang ang iisa ang dapat mag-resign, kundi lahat na mag-resign because they have disappointed the Filipino people. But we're going to have to leave it at that. As you said, pwede tayong maghapon magdiskusyon. But I appreciate your time being with us this afternoon. Pero tandaan nyo, nagpanukala si Alan Peter Cayetano na mag-resign lahat, from congressman up to the president. Pero walang tumugon. Ayaw nila. Pwede naman yun, tatanggapin ni Vice President Sara Duterte na magkaroon ng snap election. Basta lahat mag-resign from congressman up to the president. Pero tingnan nyo, Senate President Tito Sotto, ayaw. Diba? Sino daw ang hahalili sa Congress, sa mga congressman? Ayaw din nila. Kasi wala daw mamumuno. Diba? Yung panawagan na yan, pakulo lang nila yan, pakunyari lang, kasi nga talagang ayaw nilang makabalik ang mga Duterte sa Malacanang kasi magugutom na naman sila at sigurado wala silang mapapala kapag si Sara Duterte dahil alam nila, tatak Duterte talagang hahabulin sila. So maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.